Marami po tayong bubuklatin ngayon na mga talata sa Bible. Just turn me up, please. At we will start from the book of Ephesians. If you have your Bibles, ibuksan po natin sa aklat ng Ephesus, chapter 3. We'll begin reading from verse number 20, and we will read just 2 verses. Ephesians chapter 2. Chapter 3. Chapter 3. All right? Ephesians chapter 3, verses 20 and 21. All right, yeah, you got it right. Let's read, all right? Verse number 20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. All right? Verse number 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Now, most of the time, ang nauuna mga kapatid ay yung command. And the Bible or the writers of the book is giving the reason why we should do or obey the command. Pero dito mga kapatid, ang nauna rito yung kagandahan ng Diyos. Did you notice that? Ang nauna natin binasa ay yung kagandahan, kabutihan ng Diyos. Alright? Now this is the letter of the Apostle Paul to the church at Ephesus. And then, in the book of Revelation, chapter 2, let's turn to it. Makikita niyo po dyan mga kapatid, ang Panginoon nung si John ay kinausap ng Panginoon na magdi-deliver siya ng mga messages o ng letter para sa mga o sa mga churches. At isa dito mga kapatid, notice what the Bible says here. Isa rito na pagdideliveran ni ni John ng letter ay ang church at Ephesus na sinulatan din po ni Paul. Na mamaya pagtutugmain po natin kung merong relasyon yung sulat ng Panginoon o ni Paul sa Ephesus at yung sinasabi rin ng Panginoong Jesucristo sa taga-Ephesus. Okay? Are you with me? Di kayo nawawala? Alright. Di baling mawala yung boses ko, wag lang kayo. Okay? Notice what the Bible says in verse number 1, chapter 2 of the book of Revelation. Unto the angel of the church of Ephesus write. See? This thing saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Okay? The 7 candlesticks are representing the church. Okay? Now verse number 2. I know thy works and thy labor and thy patience, and how they canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patience, and for my name's sake hast labored, and hast not fainted. Nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love.
Thou hast left thy first love. Remember, they have left the first love, but they've never lost it. Okay? The Bible, magkaiba po yun. Sabi niya sa Biblia, thou hast left. Pero hindi niya sinabing thou hast lost. You understand? All right. They have it, but they just left it. Okay? Pero hindi pa naman nasabing nawala yun. All right? And then verse number 5, you will understand why is verse number 5, sabi ng Panginoon, remember, therefore, from whence thou art fallen. Okay? Because thou was, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. But this thou hast, that thou hatest the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. Okay? He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. All right? So, tonight, ay pag-uusapan po natin, we're going to talk to you about the honor that belongs to God. The honor that belongs to God. Alright? At pag-uusapan natin, titingnan natin sa Biblia, sa liwanag ng salita ng Diyos, kung saan kinukuha ng Diyos ang honor niya. At saan inaasahan ng Diyos na makikita niya yung honor niya. Alright? So, ang purpose, para makita po natin ito, para maunawaan natin ang mabuti at mapag-aralan natin, ay para makita natin sa ating buhay kung gaano kahalaga ang church sa Panginoon. Alright? Kung gaano kahalaga. Yan po ang ating pag-uusapan sa gabing ito. Let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang salita niyo at patuloy kayong magbigay ng liwanag sa lahat ng aming po maririnig. Please, give me the voice, oh God, take care of my voice. Your people need it and I need it. Kailangan po nila marinig na maliwanag ito, Panginoon. Please, use me. In Jesus' name, Amen. All right. Binago niyo ba? Binago niyo yung sound? Hindi. Yeah. Balik niyo lang yung kanina. Yan, that's it. Okay? So again, yeah, tanggalan mo lang ng content treble. All right. Am I clear to you? Kayo mga nasa likod, klarado ako sa inyo. Alright. So, alam niyo naman dyan, operator, kayo na mag-adjust. So, okay, maliwanag po mga kapatid. Ngayon, I chose to, bring this message tonight. Kasi alam ko, kasama natin yung mga missions natin. And I hope you will get, and I'm praying that you'll get something from this message na mag-i-encourage sa bawat isa. Okay? Sabi ng Biblia, as we go back to the book of Ephesians, chapter 3, verse number 20. Now unto him that is able. Notice the word able. Okay, able to what? To do exceedingly abundant, or exceeding abundantly
above all that we ask or think. Whatever you ask, brethren, maliban sa sinabi ng Panginoon na ask, and it will be what? Ask, and it will be what? Given. Seek, and ye shall what? Okay? Now, it's a promise. Pero hindi lamang po sabi ng Panginoon na call unto me and I will say it louder. All right? It's a promise. Do you understand? The beauty of the Word of God is this. Hindi lamang po tayo ini-encourage na manalangin. Hindi lamang po tayo ini-encourage. Gumaganda. Kasi, kaya nagkakaganito yung tulog ko po kasi putol-putol pa eh. Pagdating ko ng Amerika, nag-adjust ako. Nung naka-adjust na ako ng mga 2 araw siguro, bumalik naman ako rito. Another adjustment na naman. So mahirap kaya magpihit ng tornilyo. Alright. Hindi lamang po tayo, mapapansin nyo, huwag kayo malungkot. Alright. Hindi pa naman ho, mga kapatid, hindi lang sinabi ng Panginoon, if you ask, it will be given. When you call, He will answer. Now, the best of all, sabi ko kanina, the beauty of the Word of God is this. God can do more than that. It's a promise that if you call, God will answer. But God can do more than that. Here's the Bible. Maliwanag, mga kapatid, di ba? Maliwanag, sinasabi ng Biblia, call unto me and I will answer thee. But in this passage, He is able also to do exceeding abundantly. Abundantly. Notice what the Bible says. Are you with me? All right. Above all that we what? Above all that we what? Ask. Ano pang hinihintay natin? So you say, kung paano, I like it, kung paano sinulat ni Paul ang talata na to. Imagine, habang iniisip ko, pupunta ako doon sa ibang mga talata, ang makikita ko, yes, God answers prayer. Yes, the Bible is encouraging us to ask, and it shall be given. In fact, si James ay pinapaliwanag ni James, ang dahilan kung bakit tayo hindi nakakatanggap ng ating hinihingi sa Panginoon. You remember that? You see, because we ask what? Amiss and not a mister. No, amiss. Mali yung ating hinihingi. Mali yung paraan ng ating paghihingi. Pero, so, binibigay sinasabi ni James ang problema natin. Pero si Paul naman, pinapakita niya ang kakayanan ng Diyos na kaya niya tayo sagutin sa lahat ng ating hinihingi. At God can do more than answering your prayer and our prayers. All right? So because of that, and God is the only person that can do that. Hindi po kayang gawin yan ng tao. In fact, sa tao, humingi ka sa tao, bibigyan ka ng hindi ayon sa hinihingi mo. Bihira yung bubigay ng sobra sa hinihingi. Come on, talk back to me if you can. And so because of that, the Bible says, according to the power that worketh in us. You see, in other words, ang Diyos, ang kanyang power ay pinapakita sa atin ng Diyos kung anong kaya natin. Anong nararapat sa atin. You see that
gagawin talaga ng Diyos. Listen, God sees what we need. Ang binabasa natin ay Book of Ephesians. Now, you go to the Book of Revelation, binasa po natin kanina, the same church na nag-work ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? I know thy, say louder, works. I know thy works. Kung alam ng Diyos ang trabaho mo, alam ng Diyos kung anong power ang kailangan mo. Am I teaching the Bible? I hope this is clear. Okay? So, nakikita niyo yung pagtatagpo-tagpo ng sulat ni Paul at saka sulat yung dictation ng Panginoong Jesucristo kay John. John, ito ang i-deliver mo sa church at Ephesus. Okay? Now, hindi nababaliwala yung sulat, kapatid, ni Paul sa church at Ephesus. No wonder why the Bible says, or Paul, when he also wrote a letter, personal letter to Timothy, ano sabi niya? All scriptures is given by what? Inspiration. What is inspiration? Approved by God. In other words, God is in it and God is for it. That's the word inspiration means. Okay? Nandyan yung buhay ng Diyos. Nandyan ang pabor ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, makikita nyo, hindi magkakontra yung dalawa. Sabi ni Paul dito, kasama mo ang Diyos dito. Alright? Sabi ng Panginoon, He is able to do that. Okay? Now, because in the book of Revelation, sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, I know thy works. And because God knows thy work, God knows His work, ano ngayon sabi dito ni Paul, mga kapatid? According to the power that worketh in us. So, alam ni Paul din na yung power na yun na nagtatrabaho sa atin, ay power ng Panginoong Jesucristo. You see? Now, prove din ng Panginoong Jesucristo na yan ang power, nagtatrabaho ko sa iyo. Because I know thy works. So just imagine, kapatid, kung ano yung harmony, ano yung totoong pagtatrabaho ng Panginoon sa buhay po natin. Dapat makita po natin dito yan. You see, now, in this case, mga kapatid, tandaan natin, letter to ni Paul sa Ephesians, it's a body. It's a letter ng isang unified body. Alright? Sa Book of Revelation, sinasabi rin ng Panginoong Jesucristo, yung kanyang letter again to the church, unified body. Alright? Hindi niya lamang sinasabi sa individual, but as a unified body. Are you with me? Alright. Now, here's the thing. Nung sinabi ni Paul na gano'n mga kapatid, look, kung paano ni-recognize ng Panginoon. Let's go again. Let's go back to the book of Revelation. Para malaman lamang po natin yung character or characteristics ng church, yung kanyang katangian, yung kanyang ginagawa, na sinasabi ng Panginoon, I know thy works. Okay? Now, listen to me now. Para unti-unti natin mga kapatid. Are you with me? Look at your Bible. All right. Look again in verse number 2. I know thy works. And thy what? Nagtatrabaho sila. Alam natin, pagka ginamit mga kapatid yung salitang labor, it is not just a work. It is actually labor, hard work. Are you with me? It's a hard work. I hope you're following me. Okay, unawain natin mabuti ang Biblia. Ang sarap kayang unawain ang salita ng Diyos. Alright? Now, here's the thing. I know thy works and thy what? And thy what? Patience. Patience. Listen. Had it been for the Lord Jesus Christ and His power working in us, kapatid, walang patience na pwedeng banggitin ang Biblia para sa atin. Listen,
verse number 2 of chapter 2 is Christ's commendation to the church. You understand that? Lalo, understand ba? Unawain natin mabuti ang Biblia, kapatid. Commendation, ibig sabihin, kinukomend, kinikilala, nire-recognize ng Panginoon sa magandang pamamaraan, pinupuri ng Panginoon. Okay? Yung patience ng church. Alright? At yung patience nito, mga kapatid, hindi po ito patience ng tao. Patience ito na nagmumula sa power ng Diyos na nagtatrabaho sa buhay ng bawat isa. You understand that? So yan, sinasabi ng Panginoon, I know thy labor, and I know your hard work, I know your patience. And what else? All right? Are you still with me? And how thou canst not bear them which are what? Evil. Now, you understand, hindi ang ibig po sabihin nito, mga kapatid, ay kanilang kinukondem, yung mga masama. But listen what the Bible says, bear. Do you understand the word bear? Kung paano nila dalhin, kung paano nila, bago ng bear, kapatid, ano nakalagay sa una? Patience. So, paano nila ito dinadala, yung mga evil na ito patiently? Di ba? So in other words, they know how to handle them and how to bear them, how to teach them, how to disciple them. No? Kung paano nila dinadala ang mga taong ito at kung paano nila tinutulungan na lumago ang trabahong ito. Listen now, this is the work of the church. This is the responsibility of the church. You see, now, hindi po nila itinatangi, hindi po nila, mga kapatid, tinatakwil. Yeah, that's a word. Yan po ang gusto kong hanapin. Hinahanap sa Tagalog eh. Hindi po nila tinatakwil yung mga masama nilang kasama sa church. But they know how to bear them. That's the Bible. Yan po sabi ng Biblia. You see, now notice what the Bible says. What else dito, mga kapatid? So verse number 3. All right? And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and found them liars. Notice here, mga kapatid, tingnan nyo. Now, etong mga taong ito, sinasabi ng Biblia, meron silang discerning spirit. They know, malalaman po nila, alam nila, sapagat bigyan sila ng Panginoon ng discerning spirit. Paano mo mati-discern? Paano mo makikilala yung mga nagsasabing apostles pero in reality, hindi naman sila? Kasi yung mga nagkukunwaring may alam at nagkukunwari na sila ay spiritual, nalalaman nilang hindi. Nalalaman nilang hindi ito. You see, so makikita nyo, lahat ay yung commendation na pinapakita rito ng Panginoon ay napakaganda, mga kapatid. And notice verse number 3. And has borne and has patience, and for my name's sake has what? Labored and has not fainted. Kung paano sila nagkakasama-sama, pinagtutulong-tulungan. Magkatuwang sila lahat, mga kapatid, na merong pagtsatsaga. And the Bible says, and has not fainted. Hindi po sila nangihina tungkol sa mga bagay na ito. Alright? Now, nevertheless, sabi ng Panginoon, meron lamang ako. This time, sinasabi ng Panginoon yung negative na na-observe niya, na nakita niya sa mga taong ito. Isa lamang. Thou hast left thy first love. Okay? In other words, the first love here, kapatid, has something to do with the previous verses. Diba? Kung anong nakita ng Panginoon doon. Kung anong nakita ng Panginoon doon ngayon, sabi ng Panginoon, wala na ngayon sa inyo yan.
Say, did you notice that? Yung mga bagay na yan, nandoon yan, hawak yan, nandoon yan sa first love na yun. Okay? Na pagka nawala na yun ngayon, na pagka nawala na yun mga kapatid, yung lahat ng binanggit na yun sa verses 2 and 3, yun po ay naka-impake doon sa tinatawag ng Panginoon na first love. Did you notice that? Nakapak po yan doon, sa loob yun. Napapaloob po yan doon. Alright? Nevertheless, sabi ng Panginoon, I'm somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Kaya ang sabi ng Panginoon, because you left it, remember, therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first what? Come on, talk to me if you can. Is it in plural or singular? Plural. In other words, referring to the first, sa verse number 2, in verse number 3. Okay? Kaya yun sinasabi ko sa inyo, kapatid, napapaloob yun, naka-impake yun doon sa tinatawag na first love na kanila pong iniwanan. See that? So, kapatid, ito'y magandang aral sa bawat simbahan. Ito'y magandang aral sa bawat isa sa atin dito sa main church. Nandiyan yung mga missions natin, nakakasama natin ngayon. Lahat at walang sino mang church na pwedeng magyabang. Because everything na nakikita natin dito, kapatid, na maaaring sasabihin natin, ang laki-laki natin ngayon. Pero wag natin kakalimutan that sabi ni Paul in Ephesians chapter 2 or chapter 3, verse number 20, it is the power of Christ that is working in us. Yes, there is patience. There is labor. At alam natin kung paano natin dalhin yung mga masasama. Lahat ng yan nasa atin, kapatid. But it is not about us. It is about the power of Christ. But once you live from that power, kapatid, pag iniwanan mo na, pag hindi mo na pinansin yan, meron na lamang, mga kapatid, natitira. Walang iba kundi yung kapangyarihan natin. Na yung sarili nating kapangyarihan ay hindi mo pwedeng mag-build ng gawain ng Panginoon. Because it is Christ who built the church and building the church and continually building the church. Sana naunawaan po natin ang mga bagay na ito. Now, kapatid, tandaan niyo po, kaya ko sinasabi ito sa inyo, sapagkat kitang-kita ko po yan ng aking dalawang mata kung paano nagbago ang mga Baptist churches ngayon. Sa Pilipinas at maging outside the country. Sabi ko sa inyo, kakagaling ko pa lamang ng Amerika, alam niyo po yan. Pero nakita ko po ang problema. Boy, I'm telling you. Sabi ko, ano na ang pag-asa ng mga taong ito? Isa lamang po, mga kapatid. Ano ang pag-asa? Sabi ng Biblia, balik pa rin tayo sa Biblia. Sabi sa Revelation, sa verse number 5, remember, from whence thou art fallen. Saan kayo bumagsak? In other words, saan yung punto? Ano yung nawala sa inyo? Anong naging dahilan ng pagbagsak ninyo? Now listen, balik tayo sa Ephesians chapter 3 in verse number 21. Makikita nyo, verse number 21, that is right after verse number 20. Now please, be aware of what is in verse number 20. Ipinakita, sino ang nandoon? Jesus Christ, who is what? Able to do exceeding abundantly. Na anuman ang hinihingi natin at iniisip natin. Okay? Now, ngayon, because of that, in verse number 21, maliwanag ang sabi rito, kapatid. Unto Him be what?
Unto Him be what? Say louder. Glory. Listen, wag masyado kayong pumunta kung saan-saan sa pag-uunawa ng glory. Because simply, it is an honor. It is an honor. Unto Him. The church, inaasahan ng Panginoon na ang church mag-honor sa Diyos. Mag-honor. Because the church is the body of Christ. Natural lamang mga kapatid, na ang church ay magbigay ng honor sa Panginoon. Pero kapatid, pag nawala na yung first love, mawawala na yung labor, mawawala na yung, come on, patience, mawawala na yung kung paano mo i-bear yung mga taong kasama mo sa iglesia. You see, mawawala na ang lahat ng yun. See that? And that, from that, hindi na po pwedeng tawagin church or the body of Christ. Kapatid, hindi po pwedeng magkaroon ng kakaibang gawain ang ulo at saka ang katawan. Sa normal na pagkatao natin, pag hindi na nag-synchronize yung ulo sa katawan, baka may paralyzed na bahagi na po doon. May paralyzed na. Pag hindi na ho nagsisynchronize yun, ang nagdidictate sa katawan ay ang ulo. Kaya gumagalaw ang kaliwa mula sa brain. Nagdidikta yung brain, kapatid. Nasaan yung brain? Nasa ulo. Sino ang ulo ng iglesia? Church. Normal na lamang na yung katawan ay magbibigay ng kapurihan sa pamamagitan ng pagpapasakop sa ulo at pagsunod sa ulo. Napakasimple, amen? I hope this is very simple message, kapatid. All right? Now, in other words, the head is expecting na magsusunod siya sa kung anong dictation ng ulo. All right? Sa kanyang pagsunod, yun po yung time na tayo o ang katawan ay nagbibigay ng kapurihan sa ulo. Kapag hindi na sumunod yung katawan sa ulo, wala nang honor na nakukuha ang ulo. All right? Again, there is a reason. Because the body is always connected to the head. Okay? Kinakailangan normal na lamang, malalaman mo na kapag ka ang katawan humiwalay na at disconnected na sa ulo, pag magkaiba na ng function yan. So imagine that. Now, here's the thing. Ang Diyos ay nag-i-expect sa mga bagay na yan. Okay? Na tayo dapat magbibigay ng honor. Remember that? Huwag mong kakalimutan po yan, mga kapatid. Magbibigay ng honor. Ang body ay magbibigay ng honor sa head. Ang body ay magbibigay, yung unified body ay magkakaroon, magbibigay ng honor sa Panginoon. The Creator, the head of the church, and the builder of the church. Okay? Now, here is the thing. Para maunawaan po natin mabuti. There was a time in the book of Revelation chapter 11. Let's go to it. Revelation chapter 11. Nasundan niyo po ba, mga kapatid? All right. Here's the thing. Chapter 11. All right. Verse number 1. Are you with me? All right. Look at verse number 1. And there was given me a what? Reed like unto a rod. And the angel stood, saying, Rise, and measure the temple of God, and the what? The altar, and them that what? Worship therein. Now listen to me now. Makikita nyo rito na may parable dito. Okay? In other words, meron ditong ipinapakita na symbolical, mga kapatid, na pinasusukat ng Panginoon actually yung temple. Alright? Now, mapapansin nyo yung mga sulat,
yung instruction, mga kapatid. Sabi sa kanya ng Panginoon kay John, sukatin mo yung templo. In other words, i-check mo, examine mo yung templo. Tignan mo kung ano nangyayari sa templo. Tignan niyo mabuti. Measure the temple of God. Saan magsisimula? Sa altar. Bakit sa altar magsisimula, mga kapatid? Sapagkat dito nanggagaling ang magiging kaugalian ng mga tao. The strength of the people comes from the strength of the church, the altar. Ang magdidetermine ng kalakasan ng mga tao ng Diyos ay nagmumula sa lingkod ng Diyos. Sa altar. I hope you're following me. So kaya ang sabi ng Biblia, mula sa altar, and them that what? So hindi po ito sukat na talagang may metro. Paano mo may metrohin yung tao? You see? So ito po tinitignan kung ano ang ating kaugalian. Again, back to his letter to the church at Ephesus. Sabi niya, I know thy works. Nakita ko yung inyong gawain, nakita ko yung inyong ginagawa, yung patience ninyo nakita ko, yung labor niyo, hard work ninyo nakita ko. Lahat ng mga yun nakita ko. Pero nawala Nawala. Ngayon, sabi ni John, puntahan mo ang templo, sukatin mo. Tignan mo kung ano ang preaching. Tignan mo kung ano ang naririnig ng mga tao. Ngayon, pagkatapos na makita mo, kung ano, ma-check mo, kung ano, at ma-examine mo, kung ano ang mensahe at ang aking salita na nanggagaling sa altar, alright, tignan mo naman kung ano ang response ng mga tao. So you understand? So, in other words, God is checking. Why? Because God is getting honor from the church. Now, the sad thing now is, do you understand? Sabi ng Panginoon, I have somewhat against you. Why is the Lord Jesus Christ now is against the church after giving His command, yung kanyang command sa church, pagkatapos niyang purihin ng church? Why is the Lord now against? Because sabi ng Panginoon, I'm not getting any more glory from you. I'm not getting any more honor from you. Now, if you would understand this, kapatid, para maging maliwanag po sa atin, let's go to the book of Malachi. Alright? Now, wag sa chapter 3. Alam ko, kinakabahan kayo dyan eh. Let's start from chapter 1. Alright? Are you with me? Malachi chapter 1. Para maunawaan lamang po natin ito. Look at verse number 6. Alright? Are you with me? Woo! Sabi sa verse number 6. A son, are you with me now? Honoreth his what? His father. And a servant, his what? All right. Now, did you notice that? Everybody, look up here. Gumamit ang Diyos ng practical illustration. A father and a servant. Or a son and a servant. A son to his father and a servant to his master. All right? Let's go back to it. All right? Para maunawaan natin. A son, what? Come on, say it louder. A son, what? His what? All right. And a servant honoreth his what? Master. If then I be a father, God said, where is my honor?
Alright? So in other words, kapatid, naghahanap na ang Diyos ng honor. Karapat dapat siya because He is what? Able to do exceeding abundantly. Kung ano man ang hinihingi natin sa Kanya. See that? So naghahanap po siya ng honor. Now, sabi niya, if then I be, verse number 6, a father, where's mine honor? And if I be a what? Master, where's my fear? Kinikilala niyo akong master ninyo, pero hindi naman kayo natatakot. Again, takot, respeto. Wala. And then, sabi niya, O priest, that despise my name, and ye say, wherein have we despised thy name? Alright? Now, napansin nyo kanina sa Revelation, saan nagsisimula ang examination? Come on, talk back to me if you can. Altar. Kaya ang binanggit niya rito, O priest. Doon nagsisimula. You see, now you understand, even during the time of the kings, King Ahab, anong ginawa ni Ahab? Sinira niya, tinukso niya ang mga tao na magkasala ng idolatry. See that? Niligaw niya. Kaya kapatid, listen, here is the thing na dapat po natin pansinin. Church, kayong mga nasa mission, makinig kayo ng mabuti. You have to take seriously what you are taking and hearing and getting from the pulpit. From the altar. Do you understand na pagka kayo nag-forward dito, kapatid, lumuhod kayo, ang ibig sabihin na nagsasubmit kayo sa preaching o salita ng Diyos, sa mensahe ng Diyos na inyong narinig. Yan ang dahilan kung bakit kayo nagbabow down, nagni-kneel down kayo, and you are asking, you're committing something to God and asking God to do something in your life. And Paul said, yes, God can do something exceeding abundantly. Imagine kapag nakaluhod ka, kapatid, dito, after the service na nalain ka sa Panginoon, tinitignan ka ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, sige, hingi ka pa, mag-commit ka pa. Ano mang sinasabi mo sa akin, magagawa ko yun ng sobra pa sa hinihingi mo. If you are taking it so seriously. But listen to me now, God knows your heart. God knows your works. See that? Now, so kaya nga mga kapatid, kung tama naman ang preaching, kung may nakukuha naman kayo, kaya tinatanong ko kayo, did you get something? Some may be answering hypocritically. Amen. But what is amen? Saan napunta yung amen after this? Kapatid, take it seriously kasi dito ko nakita. Ang nakita ko sa aking pagbabiyahe, kapatid, pumunta ako sa mga churches. So amazing. Walang plano yung pastor sa church. Alam nyo, pag nakakita ako ng gano'n na pastor, kayo kaagad naiisip ko eh. Salamat naman na nasabi ko yan sa inyo. Salamat naman na kayo mga bata kayo, na pagsabihan ko kayo. Salamat naman sa mga teenagers na pagsabihan ko kayo. Salamat naman sa mga team prep na pagsabihan ko kayo. Salamat sa mga may asawa na pagsabihan ko kayo. And I don't care if you are going to take it or leave it. Inyo na yun. Bahala na kayo. Inyo na yun. Narinig nyo na sa akin. Pero ang mahalaga dito mga kapatid ay may marinig kayo sa altar sapagkat ang sabi ng Panginoon kay Jan, sukatin mo kung anong meron sa altar. Tignan mo kung anong naririnig sa altar, kung anong pinapahayag sa altar. Kung maayos naman ang altar at hindi maayos ang congregation,
That means, hindi nyo tinake it seriously. Nakita nyo approach dito ng Panginoon? Priest. Saan pumupunta yung priest? Sino pumupunta dito sa altar? Priest. I hope this message is clear, kapatid. Alright? Now imagine, paano nawala ng Diyos ng honor? Sabi ng Panginoon, mabuti pa yung anak, ino-honor niya yung kanyang tatay. Eh kung ako'y kinikilala niyong father, bakit wala akong honor? Mabuti pa yung servant, ino-honor yung master. Kung kinikilala niyo, kung kayo ay servant, at ako yung master, bakit hindi mo lamang kayo natatakot sa akin? Wala akong respeto na natatanggap mula sa inyo. Where's my respect? Sabi ni Paul, unto Him be glory. Unto Him, i-honor natin. Pero sabi ng Panginoon, thou hast left it. Nawala na. Hinahanap na ng Panginoon. Nawala na. I've seen it, kapatid. Listen now. Sabi ko, punta ako, kaya sinasabi ko lagi ito, nung nakita ko, naalala ko yung mga tinuturo ko sa mga preachers natin, sa mga missionaries natin. Pag pumunta kayo sa pulpito, ipakita nyo na kayo ay dignified. Because, listen, hindi po ako nagsusuot ng ganito dito para maging good looking. Hindi ko na kinakailangan yun. Hindi ako pupunta rito at magsusuot nito para makatch yung attention ninyo. No way. Kapatid, anumang sinusuot namin ditong apat. Tama ba tayo? 1, 2, 3, 4. Naniniguro lang ako. Minsan si Willie may kasama eh. Listen. Kaya kami nagaganito, hindi apat dito, sapagkat ito'y nagpapakita kung sino ang wini-worship namin. Hindi po ako naninira at hindi po ako nagchichismes. Pero po ako'y nang lumo nung pumunta ako sa isang simbahan. Na ako'y nagsalita ng Wednesday night. Kaibigan ko po yung pastor. Pero kumain muna kami bago kami nag-preach. Yun ang ayaw na ayaw ko eh. Kapag kakain muna bago mag-preach, kasi sa Amerika, pagka kumain ka, kain talaga. In other words, sagaran ng kain. Na ang tiyan mo ay hindi pababa, kundi pataas. And because of that, habang nagsasalita po ako, burp ako ng burp. Hindi pa ako nakakatapos sa isang sentence ko, magbaburp na ako. So ayoko po ng ganon. Pero ganon na nangyari, wala akong magagawa. Bisita lang ako eh. So, kain ako. Lalo na sasabihin ka pa, Brother Gil, I cooked that ribs for you. Nakita ko po talaga mga kapatid na ito, sinasabi niya, bakit? Yung iba walang ribs. Ako lang talagang meron. At yung tray, punong-puno ng ribs, nandun lang sa table ko nilagay. Hindi ko nilagay doon sa buffet. So kumuha lamang ako ng siguro mga 5 piraso lang. Tapos may barbecue sauce Mario Josep. Boy, I'm telling you, tapos makikita mo rito, parang tumutulo dito yung sauce. Bigla mo na lang sasabihin, Oh man. Tapos ang kasama po ng mga kapatid ay beans, yung beans na parang pinaghalong ketchup at saka, oh man. Tapos meron pang sweet baked potato. Sa totoo lang, kamunti ko na makalimutan ang gawain dito, mga kapatid.
But you know what? Nangyari pa rin. Tuloy pa rin. Kain. So, how can you resist the devil? I'm talking about the temptation. Okay? So, kain ako, yan. So, nandun kami mga kapatid sa mess hall nila. So, I was hoping na after ng kainan, pupunta kami sa main auditorium at yung pastor na nakita ko, na kaibigan ko, na naka-t-shirt ay magbibihis. Sabi ko, inintay ko. Sabi ko, naniguro ako. Sabi ko, anong oras ang start ng service? Sabi niya, we will start in 5 minutes. Hindi pa siya nagbibihis. Sabi ko, in 5 minutes, mabilis ka magbihis. Paano siya magbibihis in 5 minutes? Sabi ko, wow. Tapos maya-maya, hindi pa kami umaakyat. Yung pag-akyat mo na lamang doon sa auditorium, it will take you like 3 minutes. Eh may mga mahihina pa, mga adults pa na doon. Siguro 1 hour yun bago makaakyat. Pero tinitignan ko lang na mabuti. Tapos maya-maya kapatid, sabi ko, paano maya-maya, may maingay na. Sabi niya, all right. Namimigay na, naglalapag na siya ng mga songbook sa tables. Lapag, ganun. Naka-shorts po siya and naka-rubber shoes. Tapos mamaya, nung nakaikot na siya, nalatagan niya na ng songbooks yung paligid, yung mga tables. Sabi niya, all right, let's sing. Sabi ko, what? Siya ho yung song leader. Wearing shorts. Fall short of the glory of God. So you understand, sabi ko, anong nangyari? Sus, Ginoo. Anong anyari? Tapos ito na ngayon, pawit na siya. Kapatid, bisita lang naman ako eh. Hindi naman akong pwedeng, bakit dito tayo? Ba't hindi tayo doon? Ba't nakaganyan kayo? Hindi kayo nakabihis. My question is this. You are there for what? For church service. Unified body. What are you doing? You're singing songs para magpuri sa Panginoon? What is that for? Kapatid, kahit na kung umawit ka pa dyan, na ang ugat ng liig mo ay parang mapuputol na, huwag mong sabihin na kaya mong purihin ang Panginoon at makakapagbigay ka ng honor sa Panginoon. My question is this, is that the way you honor your God? Na sabi ng Panginoon, if I be the father, where is my honor? If I be the master and you're the servant, where is my respect? Nasaan? Hindi ko makita, kapatid. To be honest with you, I'm not judged mental. No? Hindi po ako ganun. Mental lang, pero hindi po. So you understand what I'm saying? Hindi ko naman kinukondemn yung mga, but listen now, kapatid. Binabalikan ko ang talata na ito, sabi ko sa Book of Revelation, somebody, somewhere, left the first love. Sapagkat nung naiwan yung first love, naiwan yung patience. Nawala yung hard labor. Nawala kung paano i-bear, i-handle yung situation. Nawala lahat. Bakit? Wala na yung first love. At pagka nawala na yung lahat, mga kapatid, imagine kung anong mangyayari na sa church na wala ng hard work, wala ng labor, we don't know how to handle the situation, bara-bara na lamang. Now, the final question is this. Do you still honor God? Kaya sinasabi ko, nagsimula sa altar, bakit? Nandiyan yung lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, kapatid, ay handa yan sa oposisyon.
Handa yan kung merong kokontra sa congregation. Handa yan pag merong hindi susunod sa congregation. Listen, that's the reason standards must be preached from the altar. And I don't care kung sino ang hindi magsasubmit. If you don't submit, you leave the church. But the church should honor the Creator, the one who is able to do exceeding abundantly what you ask. Oh! Kapatid, kaya nga po napakahalaga yan eh. Kapag hindi tayo nag-hold si standard at ang church ay maghahanap na lamang, yung mga nakaupo, yung mga nandyan, maghahanap sila ng comfort, maghahanap sila ng convenience. Papasok kayo sa simbahan para ang feeling ninyo ay parang relax na relax kayo. Naka-jogging pants na lang, naka-short pants na lang. Eh, ba't hindi na lang kayo magsuot ng pantulog? Ano tawag doon? Pajama. Magdala ka pa ng unan. Buisit ka. Huwag niyong ilalagay ito sa reel, ha? Joseph, may magagalit na naman sa akin. See that? That's a problem, kapatid. The point is not your convenience. We are attending services, kapatid, not for convenience, but we are attending services. We are here not for us, but we are here to honor Him. Sa mga missions natin, sa dami ninyong excuses na pwedeng gawin, my question is this: do you still honoring God in your services? Hindi ito pagandahan ng preaching. Hindi ho ako dito magpapakita ng galing sa inyo kung paano aralin ang Biblia. Inaaral ko ang Biblia kasi inaaral ko rin kayo eh. Sabi niya, hard preacher yan, si Pastor Hill. Eh, paano kung hindi magiging hard-headed kayo eh? Diba? Hard preaching is for the hard-headed. And bless God, there is a hope for everyone. Whoever you are, whatever you are, whatever the situation you're in, God has something for you. I'll see to it, mga kapatid, by the grace of God. Kung ako ang tamang tao na pinagkatiwalaan ng Panginoon, ang commitment ko sa Panginoon ay gagawin ko kung anong inatang niya sa akin. Matatanggap ninyo kung anong gusto ng Panginoon para sa inyo. Hindi ko ho yan pagkakait. Kung ayaw yung tanggapin, ayaw yung kainin, it's up to you. It's up to you. Now, do you understand, mga kapatid, that erosion is more devastating than explosion? Let me explain. Ulitin ko lamang yan para meron kayong pang my day. Erosion is more devastating than explosion. Let me explain. Yung erosion, mga kapatid, nakakita na, hindi kayo ignorante sa erosion. Di ba? Kapag ka sa Baguio, lagi nag-i-erode dyan, lagi may erosion dyan, mga kapatid. Now, unti-unti ho yun, yung lupa nag-accumulate ng tubig. You see, hanggang sa mag-swell po yun. Okay? Hindi mo pinapansin. Tahimik. Tahimik. And before you know it, bigla na lamang kayo maririnig na, wah!
Bigla na kayo may maririnig na ganun. Tapos sigawan, ah! Ang anak ko! And then, that's erosion. Tahimik, pero devastating. Yung explosion, kapatid, biglang, boom! Maingay. Maingay. Pero dahilan sa ingay, makakalayo ka pa. Di ba? Dahilan sa ingay, makakalayo ka pa. Now, let's apply it sa relationship. Let's apply it sa buhay Kristiyano natin. In any relationship, erosion is more devastating than explosion. What is the explosion? Are you ready? Kapag ang babae nagsimula ng explosion yun. Pero, pwede ka makaalis ng bahay. Brother Roy, pwede ka makaalis ng bahay. At pag nakaalis ka ng bahay, pumunta na ka sa rooftop, magkapi-kapi ka doon, learn it from David, ha? Ando ka na sa taas, tara ka na, akin na yan, ganyan na, sabi ko na nga ba, wah! Explosion yan. Makakaiwas ka pa. Pero ang erosion, kapatid, makikita mo ang mag-asawa, hindi nag-iimikan. Tahimik. Pero hindi ang ibig sabihin, tahimik may kapayapaan. Isang araw, bigla na lamang, hindi ko akalain, naiiwanan ako. Bakit? Nawala na. Tahimikly, he left the home. Tahimikly. You understand what I'm saying? So that's the reason kung bakit erosion is more devastating than explosion. Sa simbahan, wala kang imik. Ang buong akala ng iba, spiritual ka. Hindi sapagkat tahimik ay spiritual. Hindi sapagkat lagi namang maingay ay karnal, na yun ang buong akala nyo kay Noel. Bagamat ang pangalan niya, ang ibig sabihin ay walang Diyos. Noel. El means God. No means nothing. No God. Hindi po ang ibig sabihin, kung maingay, ay karnal na. At pagkatahimik ay spiritual. Mag-ingat kayo dyan. Maraming tahimik dito, they also silently leave the church. Of course, yung iba naman talaga tahimik kasi wala naman talaga silang masabi. What I'm saying right now, brethren, is this. The church is designed to give glory to God. Kaya nga po, nung nandoon po ako, umaasa ako at gusto kong makakita anong plano. Punta ako sa isang simbahan, meron silang okasyon. Inimbita ako para mag-preach. Pero hindi ko alam kung kailan ako mag-preach. Hindi naman ako nagtatanong, o pare, kailan ba ako pwedeng, preacher, kailan ba ako mag-preach? Walang sinasabi sa akin. Kasi sa kanya raw, hinihintay niya ang Espiritu na mangusap sa kanya at kung sino ang ituturo niya para mag-preach. No plan. Samantalang kami, sabi ko sa inyo mga kapatid, kami rito, pag nagkakaroon tayo ng conference na ganyan, nagkaroon tayo ng Men for Christ Conference, matagal niyan, ilang buwan, mag-uusap kami ni Pastor RJ, ni Pastor Louie.
kakausapin ko sila at sasabihin ko sa kanila kung anong topic at anong ipipress ninyo. Now, ibig sabihin, I'm giving them idea. Of course, silang gumagawa ng outline nila. But based on the idea that I've given them. Kasi, bakit naman nagsisimula sa akin na idea? Kasi ako may pasimuno eh. Ako nakakakita ng pangangailangan ng mga kalalakihan. You see, paano mo i-deal yung mga kalalakihan na hindi man lamang sumisigaw at hindi marunong sumigaw ng amen, alam lang nila tumago. So, pinag-uusapan namin yan. Kaya sinasabi ko na sa kanila, Pastor RJ, ikaw mag-preach, maganda ka ng 2 mensahe patungkol sa ganito. Okay? Maghahanda yan si Pastor RJ, 2 verses na iisang mensahe. No. Maghahanda yan. Pastor Louie, 2 verses, magkakaibang mensahe para parehas ang katapusan. No. So, pinag-uusapan namin lahat yung mga kapatid, pinaghahanda. Tapos pagkatapos pa niyan, mag-meet kami pa uli para i-review namin at ma-check ko kung handa na sila sa mensahe nila. We believe in the conviction of the Holy Spirit, but listen to me now. Hindi po tayo kapatid yung mga Kristiyano na, okay, hanapin natin kung anong gusto mangyari ng Panginoon sa araw na ito. Alright? Buklat. Ito, ayun. Galing sa Micah. Basa, the word of the Lord that came to Micah, the Moras or the Morastite in the days of Jotham. Hindi niya kilala yung mga tao. Hindi pa alam kung paano i-pronounce yung talata. Basahin natin na nanggagaling sa 2 Kings. Bago ng 2 Kings, ano muna ang una? The 1 Kings. Bakit naging plural 1 yun? So you understand? Hindi po tayo ganun. Pero ang nakita ko po, kapatid, ay ganun. Ngayon, magtataka sila kung bakit pawala ng pawala, kapatid, ang tao sa loob ng simbahan. Ito ang alam ko. If you glorify, if you lift up Jesus in the midst of the congregation, the Bible says, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Sino ang nagdodraw na maraming tao, kapatid, sa kanyang iglesia? Yung tumayo ng iglesia. Why? Because he is getting honored. He is being honored. Paano palalaguin ng Diyos ang isang iglesia na hindi siya nakakakuha ng pabor? Ladies and gentlemen, before we get favor from God, let us give Him the favor. That's a problem. So, makikita nyo, pag mineasure ng Panginoon, yung they that worship therein, yung mga tao, saan kayo nakadepende? Sa altar. And so I've seen it. Ngayon, sabi ko nga, dito sa atin, ito sila, sinasabi ko lagi ito sa mga preachers natin. Okay? What is your plan for the people? Kapatid, nandito po kayo simbahan na may plano ang Diyos. Sinasabi ko po sa inyo, may plano ang Diyos sa buhay ninyo. Kung may plano ang Diyos sa buhay ninyo, ang Diyos sasabihin niya sa kanyang man, and then yung man sasabihin sa inyo. Alright? Now listen, maaaring sabihin nyo, ba't hindi na lang i-direct sa akin ng Panginoon? Ba't dadaanin pa sa pulis? Sa pastor? Bakit dadaanin pa sa pastor? Hindi na lang direkta sa akin. Una, hindi mo maintindihan. Bakit? Ang focus mo ay wala sa Diyos. Ang focus mo ay nasa carnality. Okay? Now listen, anong gagawin? Ang Panginoon magbibigay sa akin ng wisdom
kung paano mabubuksan ang iyong isipan at ang iyong puso. Okay? Na pag nabuksan na ang iyong isipan at iyong puso, maa-align ka na sa kalooban ng Diyos. At pag na-align ka na sa kalooban ng Diyos, sasabihin mo na ang inyong salita ay tanglaw sa aking paa at liwanag sa aking nilalakaran. Madali mo nang masabi yon. Bakit? Bukas na ang iyong isipan, ang iyong puso sa salita ng Diyos. That way, madali mo nang makita ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. But you must first start from the altar. Woo! Amen. Yeah. So, God is expecting honor from us. Listen, alam niyo kapatid, nakakalungkot, kapag ka ang man of God nawala na ng panahon sa gawain ng Diyos. Bakit nawawala ng panahon sa gawain ng Diyos? Una, naghahanap buhay. Naghahanap buhay. The fact na ikinaghahanap buhay, parang ipinapakita mo na hindi ka kayang buhayin ng Diyos. Na samantalang maliwanag na sinabi ng Biblia, yaong nangangaral ng salita ng Diyos ay mabuhay naman sa gawain ng Diyos. Yan ang prinsipyo ni Paul. Alright? What else? Okay? Nakatutok sa pleasure at hindi sa kanyang ministry. Naghahanap ng convenience rather than conviction. I've seen it. Tinitignan ko, tinanong ko yung isang membro, sabi ko sa isang simbahan na pinuntahan ko, ilang beses kayo nagsusoul winning sa isang linggo? Sabi niya, ang sumagot sa akin yung babae, sabi niya, nakakalungkot man sabihin, Pastor, pero matagal na kaming walang ganyan. In fact, kami nilang mag-asawa, lumalabas at nagvi-visit. Then after that, sinikreto niya na ako. Sabi niya, pwede ba kitang ihatid sa bahay mo? Sabi ko, oh yeah, anong problema? Kaya niya pala ako gustong ihatid kasi gusto niya ako makausap. At nung nandun na kami sa bahay ko, nag-uusap kaming dalawa, umiiyak siya. Sabi niya, maraming nawala. And then, boom, biglang pumasok sa akin ang talata na ito sa Revelation. They have left it. Not that they lost it. Pero iniwanan nila yung trabaho na yun. So imagine pag na-left mo yung first love, mawawala na mga kapatid yung labor, hard labor. Do you understand? Now listen to me now, church. Let's learn from this. You ready? Kung iniisip mo na mahirap mag-involve sa gawain ng Panginoon, nahirapan ka mag-soul winning, ayaw mo ng hard labor, hard work, ayaw mong mag-involve, ayaw mong mahirapan sa church na ito. Hindi ako nagsasalita sa full-time. Nagsasalita ako sa isang unified body. Minsan, kapatid, maghahanap tayo, mag-involve tayo sa soul winning pag alam natin kumbinyente tayo. Ngayon, you understand? I hope everybody knows it. Na ngayon naglalakad kayo, may electric fan kayo. Noong araw ang electric fan nasa bahay lang. Ngayon nasa liig nyo. Talk back to me if you can. You see, ayaw niyong mawala. Listen now.
bago kayo magkwentuhan, bago niyo i-judge yung sinasabi ko sa inyo ngayon, listen, I'm trying to help you. Listen, bawat isa sa atin dito dapat makipag-unify tayo, kapatid. Sa church, because we're working as one body. But many members. Pero bawat isa sa atin dapat magkaisa tayo na kung magli-labor ang isa, mag-labor tayong lahat. Kung magkakaroon ng patience isa, maging patient tayong lahat. Akalain mo nagsusoul winning, gusto mo pa may aircon ka? Gusto mo pa ihahatid ka ng isang, isipin nyo kapatid kung paano nag-sacrifice ang Panginoong Jesucristo para sa iyo. He bled and died. You go to the book of Isaiah chapter 53. At sabi ng Panginoon, sino magdi-desire sa akin? He was despised and rejected of men, a man of sorrows, acquainted with grief. He did it for you and for me. Tapos ngayon, magsusoul winning ka lang. Gusto mo pa naka-aircon ka? Isang araw, hindi na yung electric fan nakasabit sa liig mo, air condition na. Tapos gusto pa natin, pag tinanong mo, ba't hindi ka nag-soul winning? Alam mo, dati ako nag-soul winning, kaya lang mga kakausap ko, mga suplado baka hindi ako makapagpigil Ay, ang galing mo. Gusto mo ikaw papasensyahan ng anak ng Diablo? Napabalita, anak ng Diyos, pinasensyahan ng anak ng Diablo. Kapatid, listen, kaya hindi na tayo nakakakuha ng pabor sa Diyos because of that. God is glorified. Remember what the Lord Jesus Christ said, if you live godly in this world, ye shall suffer what? Tribulation. When you suffer tribulation, as the Lord Jesus Christ said it, He's getting glory from it. Pero hindi, gusto natin habang naglalakad tayo, electric fan dito, ice cream sa kaliwa. Kung hindi man ice cream, iced tea. Milk tea. Hello po, free gospel tract sa inyo. Sakaling dumating na po sa inyo ang kamatayan, natitiyak niyo po ba na kayo pupunta sa langit? Ang init, no? Ang init. Kapatid, do you think God is getting glory from you? Do you think God is being honored by your behavior? We are accountable to God. The church is designed to give honor to God. Yan nga ang kagandahan When we are blessed, it's because we honored God. When we are persecuted, God is getting honor. Sapat walang inuusig, kapatid. Walang inuusig na hindi naman gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ang inuusig lamang ay yung gumagawa. So you understand what I'm saying? Sabi ko nga sa mga preacher, sabi ko nung nakita ko yung gawa, wala man lang silang plano. Anong plano nila sa Lunes? Anong plano nila ng Martes? Anong plano nila ng Miyerkules? Miyerkules na, before the service. Sabi sa akin nung isa,
pupunta kami sa church ng maaga before the service para mag-practice kami ng special number mamaya. Ha? Pupunta ka sa church, magpa-practice kayo para magbigay kayo ng special number. Punta ako sa isang simbahan. Nag-special number. Tugtog yung walang magpi-play ng piano pero may piano sila, may gitara sila. Nagpapaawit yung song leader, nakaganyan. Bakit? Nakapaligid dito yung gitarista, silindro, harmonica, silindro na lang kasi. Alright. Tapos, pahawit. Yun na yun, congregational singing na yun. Tapos choir. Sunday morning. O baka meron sa inyo yung gustong kumanta sa choir. Come on, come up here. Yeah. I don't know. Is that the way you glorify God? Is that the way you give honor to God? Sabi niya, this is a free church. Pag sinabi free church, we will just let the Holy Spirit work on us. Or anybody there wants to join the choir? Come on, sing in the choir. Sabi ko, tapos maya, special number, -1, patugtog sila. Na ganun yung babae kumakanta. Oh, praise. Sa Baptist Church, doon ako magpipreach naka-sleeveless yun. Kita ang luklukan ni Satanas Mabuti sana kung maputi. Parang puwit ng kalderong hindi nahuhugasan Abay, yung congregation mga kapatid, amen din daw. Yumuyo ko ako kasi hindi ako makatingin mga kapatid. Ano sabi naman, di nagpipray kayo, pastor? Hindi, mura ako ng mura habang nakayuko ako. No? Sabi ko, wow. Sino kaya? Alam ko naman na Diyos ang direksyon ng kanilang pagpupuri. At alam ko, kapatid, na pwede naman lang sabihin na, kahit kami ganito, talaga nagsusumikap kami na papapurihan namin ng Diyos. Susumikap, bakit hindi ka magsikap bago mag-service? Bakit hindi ka magsikap na mag-practice 3 days, 2 days before the service? That's why you choir, dito, sinabi ko sa inyo, if you cannot do it on Friday, forget it. You've got to be here Friday and Saturday. Why? Sapat naniniwala tayo na ang Diyos natin ay deserve siya ng tamang worship. Remember John chapter 4. God is what? A spirit. And they that what? Must what? In what? God is looking for someone to worship Him. True worship. God is looking for a true worshiper. And a true worshiper is the one that honors God. Brethren, let's go back to where, if you have left it, remember where thou hast fallen. Gaano ka man kalayo sa iyong pagbagsak, tandaan mo ito, kaya kang i-restore ng Diyos. Church, missions, pastors, kung gusto nyo lumago ang gawain ng Panginoon, set a pattern, a standard, na kung saan doon na magiging batayan ninyo kung paano nyo i-honor ng Diyos. Ang nakakalungkot ngayon mga kapatid ay ginagaya na natin ang sanglibutan kung paano natin i-honor ang Diyos. Yeah! I hate it! Look at this. Kaninang umaga binanggit ko po yung mga kapatid. Dito sa talata na ito, binanggit dito, the deeds of the Nicolaitans. What is the deeds of the Nicolaitans?
They are worshipers of their own mind. They're conquering people, manipulating people. Alam niyo kung sino yung mga ito? Sasabihin nila, basta't itong maganda, ito. Kapatid na nakakalungkot ngayon, kinukopya natin ang sanglibutan, dinadala natin sa loob ng simbahan, sasabihin natin, pag ginawa natin dito, ibang style naman, para sa Diyos naman. Pero idea na sanglibutan. Listen now, listen now. Church, kaya nga sinabi ko sa inyo, kapatid, dito pag may ikinakasal tayo rito, magsisimula tayo sa tamang ligawan at tamang pamamaraan ng kasalan. Never get involved in any wedding, kapatid, na ang mind ay nakaset sa standard ng unbelievers. Never. Kaya nga hindi ko naniniwala sa mga prenup na yan eh. Yeah? Pupunta kayo sa mga lugar-lugar na may mga view, magyayakapan dun, hindi pa nga sila kasal. Ikakasal pa lang. Nagtatrial na. At ang masama pa nito, ipapublish nyo pa sa Facebook ninyo. Pagyayabang nyo pa. No, not in this church. Not in CBBC, CSI. Get away from it. Why? Because this is not our church. This is the church that the Lord Jesus Christ built. And His design, His purpose is to get glory from this church. Ang nakakalungkot, kapatid, pag ang idea natin ay idea na lamang ng sanglibutan, sapagkat nakakalimutan. Ako'y nagpapasalamat. Andyan sila Cyril, andyan si Louie. Mayat-maya na lamang. Nahihiya na nga yung Cyril eh. Kasi mayat-maya, lagi siya nagtatanong sa akin, lagi niya akong ini-inform. Why is that? Because naniniwala siya na ayaw niya na tumalikod o magkamali, na masaktan niya ang standard ng church. Pero mga kapatid, nakakalungkot na sapagkat ikakasal may pera, magagawa niya na ang gusto niya. Meron nga ako dito yung kinasal dati. Tinanong ako Pastor, pwede mong palitan yung sinasabi mo dyan? Yung itatanong ko, babae, tinatanggap mo ba itong lalaking ito, itong pangit na lalaking ito, na, bilang magiging kabiyak mo at maging kaaway mo balang araw? Lalaki, tinatanggap mo ba ang pangit na babaeng ito na aaway sa iyo balang araw? Alam mo, sabi niya sa akin, pwede mo, Pastor, ako na lang ang magsasabi ng gano'n sa babae. Sabi ko, buisit ka, di mo pakasal ka sa pare. Not me. Sapagkat ang purpose dito, kapatid, ng church, ang existence ng church, ano man ang gagawin natin dito, is to give honor to God. That's the purpose. That's why everything, pastors, lahat nagsisimula sa altar. Ang standard nagsisimula sa altar. Ang amen nagsusimula sa altar. Everything, the hallelujah and the praise the Lord, nagsisimula sa altar. And when you come after the service, you kneel down and bow your heads, make a commitment to God, it means nagpapasakop kayo sa altar. Sabi ko, no wonder, kapatid. Listen now. Isang araw, sabi ko doon sa mga nakita ko, hindi sila pataas, kundi pabulusok. Pababa ng pababa. Pawala na ng pawala. Yung pastor, lagi kong naririnig, wow, sasabihin niya, matinding awitan natin kagabi. Wala man sinabi siyang matindi yung preaching kagabi. Matindi yung awitan, congregational singing. Alam niyo kung bakit? Kasi nandoon yung ibang mga miyembro ng church eh. Sabi ko, Miyerkules ngayon. Mas maraming tao siguro pupunta kasi Miyerkules ngayon. Regular service yun eh. Sabi niya, I hope so. Anong I hope so? Anong ginawa mo para makakita ka ng mga miyembro mo pag Wednesday? Anong ginawa mo?
See that? Kapatid, everything must begin from the altar. Kaya itong pakiusap ko sa inyo, church, kung hindi nyo nagugustuhan na nanggagaling sa altar, tumahimik na lang kayo. Sumunod na lang kayo. Because kailanman ay hindi magkakaroon dito sa altar na ito, huwag kayong magdunong-dunungan sapagkat meron kayong pera, meron kayong pinag-aralan. Ang pinag-aralan nyo sa labas yun. Dito dapat mag-aral kayo ng Biblia para maunawaan nyo kung ano ang aral at kailangan natin dito. I want this church, hanggang sa ako'y nabubuhay at ako ang pastor ng church na ito, ay magbigay ng glory sa Diyos. Magbigay ng honor sa Diyos. We are worshiping one God here, not many gods. I am not your God. Never attempt to worship me because I am not your God. I'm your pastor. I'm the man of God. Parehas lang tayo servant. Naging leader lamang ako ninyo na maging servant. Bilang isang servant. Well, I hope this message is clear, brethren. Pastor, tuloy-tuloy natin yung plano. Huwag niyong pahintulutan na sabi ko, maraming lumalapit sa kanya, sabi niya, sabi nung isang assistant ng isang pastor, sabi niya, itong gagawin natin ngayon, pastor, at ganito, ganyan. Sabi ko, anong inaasahan mo ngayong gabi? Sabi niya, hindi ko nga alam kung anong ginawa ng mga ito eh. Ha? Para kang tatay na hindi mo alam ang ginagawa ng anak mo. Hindi ka pwede magsabi na, hindi mo kasi sinabi sa akin yan. Hindi mo rin, no way, tatay ka. You should check. Anong plano mo sa pamilya mo? Brethren, remember what I've told you. Erosion is more devastating than explosion. I hope this message is clear. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for what we heard and what your people heard tonight. Pagpalain niyo po ang lahat ng narinig. Kausapin niyo po ang bawat isa. Na kami patuloy na lalago at palalaguin niyo sapagkat po kami ay nakapagbigay ng honor sa inyo. We love you, O God. We respect you. We honor you. You are our only God. Bless your people tonight as they come to the altar. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's come and make business with God.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, sa pagtugon niyo sa aming pangailangan, sa mga panalangin po namin, to please lead the service and work in the midst of us. We have seen your power, O God. It's not about us, it's your power. Ano bang nakita niyong response po ngayon? Ay hindi po dahilan sa akin o dahilan sa sino man sa amin, kundi dahilan po sa pagtrabaho niyo po sa amin. Nakikita po namin ngayon ang inyong trabaho sa aming kalagitnaan. Thank you, O God. We don't want to depart from the faith. We want to stay in the faith and be strengthened in the faith. Thank you, O God, for your words. Thank you for your message. Thank you sa response po ng inyong mga anak. Dito po ang pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. You may be seated. I hope you learned something from that message. Amen. Did you get something? Amen. Amen. Amen.